As requested, Libra. This is a Libra Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of January. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Libra? Kamusta? Undecisive pa rin ba? Gulong-gulo pa rin ba ang utak? Let's see kung ano meron. I-channel natin mabuti. Libra Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of January. Ano ang nahulog? The Empress, wife energy. The feminine in this connection is ready for a relationship, and I feel the masculine is making himself ready also doon sa readiness, doon sa commitment ng kanyang feminine. Let's see. Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus. Collective bonus reading for the month of January. Let's see. Anong meron? Kabuhayan, kaperahan, pamilya, kaibigan, relasyon, mga taong nakapaligid sa ating mga Libra. Guidance and good news para sa ating mga Libra. Guidance and good news para sa ating mga Libra. Reminder, ang nag-iisang account ng Mystic Siren ay kay Angeles 11. Any messages coming from a different account, hindi po ako yon. At alam nyo yan, never akong nag-initiate ng alok-alok. Okay? So, kapag may nagme-message, hindi po ako yan. Okay? If you're ready to have your personal reading, just send me a direct message. Okay. So, acceptance. Ano ang acceptance na to? Nagkaroon ng positive transformation sa buhay ng ating mga Libra. Tanggap mo na may mga bagay na kailangang ayusin, tapusin, baguhin sa sarili mo, trabaho, iwanan, may bagong you're investing into a new career, new business, personal growth, okay? Tanggap mo yan at sabi mo kahit hindi naging madali yung mga transformation sa buhay mo, bagong relasyon or iniwan na relasyon and then nag-start over ka, okay lang yan. Sabi mo kakayanin. Okay? Meron kang isang transformation na ginawa sa buhay mo because meron kang bubuksan na isang bagong chapter na pinaghahandaan mo. Na alam mo na this new chapter would require a 2.0 version ng ating mga Libra, okay? Kabuhayan man yan o pag-ibig. Let's see. Like, for example, ready ka nang ikasal, ready ka nang mag-settle down, nag-iipon ka, ano ba yung dapat tanggalin mo sa buhay mo para maging maayos yung commitment mo with your person, kung trabaho to, ano yung mga kailangan requirements, whatever, kung negosyo, papel, whatever, okay? In the past, nagkaroon ng instability sa relationship, though gusto mo namang mag-build, but mukhang hindi, the masculine and the feminine in this connection ay hindi ready to give yung give and take na fair, no? Someone is giving more, someone is more ready, someone is more in love, and I feel yung side ng masculine ang hindi ready sa connection na to. Nagkaroon ng mga toxicity here, but paulit-ulit binigyan nyo to ng new beginning, tong past connection na to. But there's a masculine here na napaka-stubborn pagdating sa kanyang ways of handling a relationship. Okay? Ginawa naman ko ano yung lahat ng tama. Sabi mo, ibibigay mo yung lahat ng kaya mo for this connection. But, I don't know kung ano yung eksaktong nangyari ha. It feels like the masculine and the feminine, pareho kayo. Kung maghaharap kayo, magtutulfo kayo. Pareho nyo sasabihin, ginawa nyo yung best nyo. At kasalanan niya to, kasalanan niya. May scoreboard and scoreboard, the good and the bad. Ay, but it feels like may nakikita ako ditong third energy that the masculine is entertaining. Alam mo kasi, sa dami rin ng nabasahan ko, no, pag sinabi ng masculine, most of the time, committed siya sa isang person. Most of the time, napaka-gray area. Oo, committed siya sa isa. Pero, pag nakausap mo talaga ng heart-to-heart talk, na-involve siya sa iba, pero the word na commitment, ibig sabihin ng masculine doon siya umuuwi o nandun ang kanyang pangako na long term. But, yung difference ng definition ng feminine here is like, pag committed ka, dapat kayo lang dalawa, hindi tatlo, hindi apat, hindi lima. Okay? Hindi to patintero. Okay? Let's see. Nagkaroon ng sadness sa connection na to. Ginusto nyo naman na magkaroon ng victory. Okay? But, may nakita naman akong effort sa masculine for him na magbago, mag-effort, pero mukhang hindi ganon kadaling magbago. Okay?
nagkaroon ng paulit-ulit na misconduct na principal sa office. Okay, sabi ng feminine, hindi siya papayag na there's more than the two of them sa relationship. Of course, di ba? Okay. Sabi rin ng feminine sa connection na to, dapat stable at kung magko-commit ang masculine, lalo na kung may anak, may pamilya, syempre, di ba? Kesa naman sa jubit mo ginagastos yan, eto nga ang dami pang aayusin tungkol sa bata, sa pamilya, sa bahay, tapos kumukuha ka pa ng iba daw responsibilidad, masculine. Let's see. Okay. Anong meron sa ating mga Libra? Okay, nagkaroon ng mga maling decision in the past. Nagkaroon ng mga heartbreak, disappointments. Because of that, paulit-ulit na hindi magandang nangyari, bad decisions. Na because of that, nagkaroon kayo ng mga doubts kung long-term pa ba tong relationship na to o maghihiwalay din kayo because of confusion. Okay? But I feel kinapitan nyo ang relasyon na to, inilaban hanggat kaya. Someone is thinking of communicating, pero nag-iisip kung tama ba talagang mag-usap ka, tama pa bang ayusin to, kasi baka wala na talaga. Okay. Kanina may lumabas na Libra, you might be dealing with a co-Libra, the Capricorn, and Scorpio. Okay? Scorpio, Virgo, there. Okay. So may prayers and manifestations ang ating feminine na sana maging reliable na ang masculine. Tumupad sa mga pangako, mag-focus sa kabuhayan, kaperahan, the empire that you two are building together. Okay? Sabi din naman ng masculine, focus naman siya. Pero kumbaga, yung again, the definition of focus is like magkaiba. Ang sinasabi ng feminine, mag-focus ka sa kabuhayan, kaperahan, pagbibuild ng family together, ng empire, ng relationship, pero walang kasamang iba. Pero sabi ng masculine, wala naman daw yun kung sino naman yung ine-entertain niyang iba. But let's see kung totoo nga yun. Okay? Marami ding inaayos ang masculine sa kanyang buhay at sabi niya kung pwede lang na pabilisin pa, i-expedite itong mga success na minamanifest, papabilisin pa niya. Okay? Libra, may lies and deception sa connection na to. Sabi ng feminine, masculine, gusto ko lang naman maging honest ka. Para alam lang daw ni feminine kung nasaan siya sa puso ni masculine. Okay. Nasa puso, pero iba yung nasa puson. Ano ba? Sabi ng feminine sa connection na to, hindi siya papayag na ibe-breadcrumb ka siya ni masculine. Sabi nga ni feminine sa connection na to, this is below breadcrumbing, okay? Kung breadcrumbing parang kumbaga dun sa mumunong pandesal, parang ganun lang yung nakukuha niya, okay? Very unstable ang connection na to. You might be dealing also with the Capricorn, maraming bisyo, alak, sugal, babae, lack of time, immaturity, okay? But I feel your person wants to reconnect, reconcile. I feel this is more on the side of the masculine na gustong makipag-reconnect. But sincere ba? I feel right now, your person is sincere. Pero ang problema, kung mapapanindigan ba ni masculine yung mga pagbabago na pinapangako niya. Okay? Sabi ng feminine sa connection na to, ready siya for long term, pero kung hindi, edi for some of you, may feminine na nagsasabi dito, di maglokohan tayo, nang bababae ka, di magjojowa din ako. Okay? Which is very unhealthy. At lalo lang kayong mababaon sa toxicity at karma kayong dalawa. Okay? Pag ayaw na, hindi naman ready, bitiwan na, kaysa naman ganito ang sistema. Meron ka mga doubts, Libra, kung yung mga minamanifest mo na kabuhayan, kaperahan, mga good news na gusto mong matanggap, ay makukuha mo pa. Okay? Pagod ka na ring ilaban ang iyong mga pangarap, parang gusto mong magpahinga. I feel, for many years of nagtatrabaho ka, mukhang nahirapan kang i-build yung mga gusto mong i-build sa life. Parang right now, nawawalan ka ng gana, baka naman kailangan mo lang ng konting break or pahinga. Okay? Until the end of April. I feel you need time for yourself,
You might be isolating, trying to find the wisdom. Ano ba talaga yung plano mo sa buhay? Saan ka papunta? Mag-aaral ka ba? Lilipat ba ng trabaho? Itutuloy mo ba yan kung nasaan ka right now? Tung relasyon na pinasok mo, itutuloy mo ba yan? Bibitiwan mo ba? May long term ba? Magkakasundo ba talaga kayo? Ano na ba talaga? Marami kang hinahanap na sagot. But wala akong nakikita dito na like complete cut off ng energy, cut cords, or break up. Meron pang reason for the both of you to still communicate. It could be bata, it could be property na hinahati, it could be baka naman nagkasama kayo sa negosyo at hindi nyo basta-basta mabitiwan ang connection na to. There's an energy here na parang kailangan nyo munang magkasundo for whatever reason na meron kayong dalawa. Okay? For maturity daw. Okay? It feels like, sabihin natin, no, na parang ito yung mga, kahit hindi na kayo okay, you have to act civil because of bata, negosyo, ko ano man. Or kung anumang reason pa na kailangan nyong maging okay muna for now. Maraming iniisip na pangarap, kabuhayan. You might be also dealing with a Aries, Virgo, Aqua. There's a feminine in this connection na marami ding inaayos sa kanyang kaperahan, kabuhayan. Masculine, if you're dealing with like a third party, just make sure na hindi mo naman inuubos yung pera mo dito. Kasi may energy dito na for some of you, the masculine in this connection is dealing with like, of course, most of the time, di ba? Kaya nga pumapayag yung ibang babae, hindi ko nila lahat, kaya pumapayag yung ibang babae na maging third party, it's because meron siyang napapala. Kung wala siyang makukuhang commitment, at least tulong na pinansyal o kung ano man na nakukuha niya sa masculine. In this case, it feels like there is a feminine in this connection na hanggat kaya niyang humingi ng pera sa masculine, hihingi at hihingi siya kahit, kahit madiplit na yung masculine, wala nang maipon, or kahit allowance na lang na para sa work. Okay? But I feel, I don't know kung anong hold ang meron ng babae na to sa masculine. It could be baka nagkaroon ng love child, or bina-blackmail na isusumbong kita, or meron i-expose tungkol sa masculine. And the masculine is trying to settle, no, na parang sige, para hindi manggulo, bigyan kita pera kung ano man ang gusto mo. And this is very, very toxic. I don't know kung paano ito maayos. Again, hindi ito para sa lahat. Okay? But for some of you na nagre-resonate yung ganitong energy, hindi matatapos yung mga blackmailing energy na to. Wala kang choice eh. It's either maubos ang pera mo, kapoprotekta ng kung ano man yung tinatago mo na ayaw mong ma-expose, or let the person expose this at matapos na yung kung ano man yung, what do you call that? Blackmailing energy. It's like taking advantage. I don't know kung anong pinasok na gulo dito. But for those na nakaka-resonate, I pray na mahanapan ng solusyon, because I feel hindi magiging maayos to hanggat may ganitong klaseng gulo. Alrighty? And I hope and I pray na maging mas maayos ang iyong 2026. Alright? And that would be the Libra bonus reading for the month of January. See you again in a few days for your February reading. Again, mag-ingat sa mga scammers. Hindi po ako magme-message, magdo-door to door sa inyo. If you're ready to have your personal reading, just send me a direct message. Bye-bye, Libra.